Kailan siya nagsimulang maglakad? Mga anong edad siya nun? Mga 1 year and 2 months old siya, kaya niya na maglakad mag-isa. Paano yung ginawa mo? Like, paano mo siya tinuruan maglakad? Kamusta yung experience? Tinuruan ko siyang tumayo mag-isa, alalay lang sa paglalakad niya. Naalala ko nga excited pa siya nung binaba ko siya Nung simulang tinuruan ko na siya maglakad, pinapadyak-padyak niya pa yung paa niya. Yung time na unang hinawakan niya yung kamay mo, kamusta yung experience ng unang paghawak niya sa'yo? Newborn pa siya nung una niyang hinawakan yung kamay ko, Lay. Sobrang higpit niya nga humawak. Napakasaya nga sa pakiramdam nung time na yun na dumating siya sa buhay namin. Nung una niyang hinawakan at nung una siyang kumapit sa akin. Kamusta naman siya ngayon? Madami na ba siyang kaibigan o kalaro? Nakikisalumuhan na din ba siya sa mga iba? Ayos naman yung anak ko. Marami na siyang alam ngayong 3 years old na siya. Pinapayagan ko na din siyang makipaglaro sa ibang bata. Madami na din siyang mga kaibigan. Kapag naglalaro sila ng tagu-taguan o kaya yung habulan, ginagabayan ko na lang siya. Kapag naman pinapagalitan mo siya, paano siya mag-react? Ano yung mga sinasabi o ginagawa niya? Sobrang masunurin siya, lalo na sa papa niya kasi paborito niya. Kapag pinapagalitan ko siya, minsan titignan lang niya ako. Tahimik lang siya ganon. Minsan naman magsasalita siya. Sasabihin niya, "Mama, sorry." Tapos biglang sasabihin niya, "Ma, love you." Tapos sayakapin niya na ako. Close ba siya sa inyong lahat na magpapamilya? Paano naman yung mga bonding niyo sa isa't isa? Close siya sa aming lahat dito, pati nga sa kapitbahay namin gustong-gusto siya. Super close siya sa amin, lalo na pag aalis ang bawat isa sa amin ng papa niya. Marunong na siyang umiyak Kapag alam niyang may iwan siya, nagtatampo na din yan. Minsan nga pag umaalis kami, tapos pagbalik hindi niya na pa kami pinapansin. Ayaw na ayaw niya kami umaalis sa tabi niya. Kapag tinuturuan niyo siya na matuto ng iba't ibang bagay, kamusta siya? Matanong ba siya o kaya kapag may natututunan siyang bago, paano yung ginagawa niya? Sa edad niya ngayong 3 years old, tumutulong na din siya sa amin. Kahit na bata pa siya at di pa tamang nagagawa yung mga bagay-bagay, sobrang happy ako kasi marunong na siyang magpusa. Halimbawa, kapag nagtutupi ako ng damit, tinutulungan niya ako. Ginagaya niya kung paano ginagawa ko. Tatanungin niya, "Ganito mama? Tama? Tama to mama?" Tapos doon ko siya tuturuan ng mabuti. Sasabihin ko na ganito dapat. Ganyan. Tapos matututunan na niya. Basta sobrang matanong din siya na bata. Bilang magulang, paano niyo naman siya tinuturuan na matuto ng mga bagay-bagay like sa pagsisipilyo or pagsusuklay? O kaya naman kumain gamit ang kutsara? Kaya na ba niyang gawin yung mag-isa? Sa pagsisipilyo at pagsusuklay, kaya niya na din mag-isa gawin yon. Sinasabay namin siya kapag ginagawa namin yung mga yon. Tinitignan niya kami kung paano ginagawa namin, tapos ginagaya niya kami. Siyempre, ginaguide din namin siya. Pero napansin ko kasi sa kanya na kaya niyang matutunan yung ibang mga bagay na gawin mag-isa kahit hindi pa namin siya talaga tinuturuan. Kung makita niya lang kung paano namin gamitin, titignan niya lang kami tapos alam na niya. Kapag naman kumakain kami, mas gusto niyang nagkakamay mas komportable siya, pero nagkukutsara din naman siya. Mas madalas lang magkamay kasi yung tinidor din namin, hindi pa niya kabisado gamitin. Ano naman yung unang salita na sinabi niya? At kamusta nung una mo siyang narinig magsalita? Ay, sobrang saya ko noon. Nung una ko siyang narinig magsalita, ilang buwan pa lang siya noon. Mama, yun yung una niyang nasabi. Masaya pala sa pakiramdam na tawagin kang mama ng anak mo. Kumbaga para siyang nawala yung pagod ko. Tapos ngayong 3 years old na siya, madami na siyang kayang sabihin. Kaya na niya kaming tawagin kapag nagugutom na siya. "Ma, kain na tayo." Alam niya na din sabihin kung
gusto niya yung isang bagay o kaya kapag may gusto siyang ipabili. Kung makikita mo siya para siyang tahimik pero sobrang daldal na niya. Kamusta yung experience niyo kapag nagtatanong siya tungkol sa iba't ibang bagay, lalo na yung mga hindi niya pa alam? Ay, sobrang matanong talaga siya. Para siyang laging curious. Kapag may bago akong bilhin na laruan sa kanya, kailangan explain mo ng mabuti sa kanya para gets na niya nun paano laruin. Kapag naman may mga bumibisita sa bahay namin, lagi siya nagtatanong, "Sino yun, ma? Anong gagawin niya dito sa bahay, ma?" Ganun siya. Napansin ko din na sa kanya na mabilis din siya makakilala ng tao, lalo na kapag alam niya yung pangalan o kapag nakita na niya. Lalo na minsan malayo pa lang si papa niya, sasabihin niya, "Si papa, papa, andyan na," ganun. Ano yung thoughts or opinions mo about newborns can't see anything? Sa tingin ko, oo, kasi yung ibang senses pa lang nila yung mas active 'pag newborn pa lang. Yung sa paningin nila hindi pa clear, kaya wala pa silang nakikita nun. Ang katotohanan niyan ay ang mga newborn babies ay may blurred na vision na sila kapag bagong panganak. But they can see. Nakakakita sila. Wala lang silang full control of the eye muscles right away. As early as 2 weeks old, ang newborn ay nakakakita na ng color and can differentiate red from green. Pero bago nun, everything's in black and white. Within the first month, yung eyes ng baby will start to work together and mag-i-improve yung visions niya. From there, their hand-eye coordination develops and yung eyes nila can track movements followed by a reach with their hands and focus on things and people close by. Ano naman yung thoughts or opinions mo about you need to bat your baby every day? Yung sa anak ko nung baby pa siya, hindi ko siya pinapaliguan araw-araw. Yun din yung bilin sa akin ng magulang ko at ng ibang tao. Siyempre baby pa siya, mahina pa skin niya at baka lagnat pa siya kapag everyday papaliguan, mahirap na. While we need to bath daily and sometimes twice a day, kapag baby pa lang, yung skin is very sensitive. Yung skin nila has a protective layer, natural oils, and normal health bacteria. So kapag over-bathing with soaps and cleansers can leave your baby dry and itchy. Ang tama o dapat gawin ay bath your baby 3 times a week or less tapos use fragrance-free options to lower the risk of irritation. Ano yung thoughts or opinions mo about newborns should never go outside? Yes, for me hindi talaga, kumbaga hindi agad-agad gano'n. Yung sa anak ko, pinalipas ko muna yung isang week bago ko siya nilabas. Nung tumagal na, dun pa lang. Babies enjoy fresh air too and can benefit from going outside. Pero ang parents should be cautious kapag dinadala nila yung newborn baby in an outing. Medical experts recommend na i-avoid yung mga crowded places until the baby is a few months old and dapat yung mga newborns ay always be dressed appropriately for the weather. Ano naman yung thoughts or opinions mo about if you want a smart baby, you need to buy educational toys and flashcards? Sa tingin ko diyan depende siya. Pero gaya nung sa anak ko na gaya ng ibang parents din, mahilig akong magparinig ng mga kanta sa kanya. Mga pang kids like alphabet song or Cocomelon. Binilhan ko din siya ng mga toys na may alphabet tsaka yun ng mga shapes na binubuo. Sa tingin ko mas madali siyang matuto ng meron yung mga yun. Actually, walang evidence na yung mga educational toys make a difference in brain development.
In fact, nag-overstimulate ng child, which won't make your child any smarter. Okay lang naman na you have a variety of interesting, colorful playthings at home. The very best toys para sa baby mo are you and your boys. Talking, reading, and singing to your baby are the most effective activities you can do with your child. Ano naman yung thoughts or opinion mo about a baby walker help child to walk sooner? Yung sa anak ko wala siyang baby walker eh. Kahit pala merong binigay sa kanya na gano'n, hindi man niya nagamit. Umiyak pa nga siya nung unang try niya nun eh. Kami lang yung nagturo sa kanyang tumayo at makapaglakad. Kaya sa tingin ko, hindi lahat ng gumamit ng baby walker, naging mabilis sila natuto na maglakad. Some people believe na yung baby walkers ay useful para sa kanilang babies, to entertain them and help them to walk. But, baby walkers can be dangerous and can actually delay your baby's walking development. Ang walkers ay pwedeng mag-cause ng injuries sa mga babies. So, health and safety experts strongly discourage their use. Bilang isang ina, ano yung mapapayo mo sa mga magulang na or magiging magulang pa lang sa pagkakaroon ng anak at sa responsibilidad na dapat alam nila? Ang mapapayo ko lang ay hindi madaling maging mother. Mahirap siya at sobrang challenging. Kagaya ko din na bata naging ina. Noong una, hindi ko alam gagawin ko. Hindi ko alam kung paano physical, emotional, saka financial. Buti na lang may supportive partner ako. At yung mga magulang ko at iba pang mga tao sa paligid ko, tinulungan ako. Napakalaking bagay nun para sa akin. Mahal magpalaki ng anak, pero hindi matutumbasan yung ligaya na naibibigay nila. At para sa akin, yun ay sapat na.